Hello and welcome back to our vlog. Today we will feature our first 100 days living here in Japan. On our first 100 days ay marami kaming naobserbahan at napagmasdan ni wifey dito sa Japan. Una ay lagi naman sigurong mahirap ang pagsisimula. Natagalan din ng ilang araw bago namin nakuha ang mga gamit ni wifey mula sa kanyang predecessor. Kaya naman masaya kami ni wifey na sa unang sandaang araw namin ay na-furnish namin ang aming apartment. Abangan nyo na lang yung home tour namin. Pangalawa ay prioritize namin ang makapagpundar ng bisikleta. Bukod sa hindi kailangan ng gasolina ay healthier at faster alternative ito. At nakakuha pa kami ng isa pang bisikleta kaya tig-isa na kami ng bike ni wifey dito sa Japan. Malaking savings namin sa pagbabike dahil karaniwan ng area dito ay malayo kong lalakarin pero malapit pag sa bike. Ikatlo ay napakaswerte namin at naabutan namin ni wifey ang mga event dito sa Mishima at sa mga kalapit bayan nito tulad ng Mishima Summer Festival at Kakita River Festival. First hand naming nakita at na-experience kung gaano ka-passionate at dedicated ang mga Japanese when it comes to celebrating their traditions and their culture. Napakaganda, makulay at buhay na buhay talaga ang Japan. Sobrang thankful namin ni wifey kay Lord para sa opportunity at experience na ito. Pang-apat, imposibleng mawala ang pagkain pagdating sa Japan. Totoo naman na masarap ang pagkain sa convenience store dito sa Japan pero iba pa rin ang bagong luto. Hindi namin pinalampas ni wifey na matikman ang lahat ng mga kinakain naman sa Pilipinas na mula sa Japan. Authentic, tulad ng ramen, yakiniku, gyudon, udon, at iba pa. Masarap na, healthy pa ang pagkain sa Japan. Kahit walang masyadong binago sa diet namin ni wifey ay nakapansin na kami agad ng pagbaba sa timbang namin. Iba talagang experience ang pagkain dito sa Japan. Ikalima, hindi pwedeng mawala ang pamamasyal at paglalakbay sa Japan. Layunin namin ni wifey na makita ang ganda at ang kabuuan ng bansang ito. Nagpapasalamat kami kay Lord dahil sa pagkakataon, oras at resources na ibinigay niya para makita ang napakagandang lugar na ito. Maaaring mukhang sa loob na 100 araw ay marami na kaming napuntahan ni wifey. Pero alam namin pareho na marami pang magagandang lugar ang pwede naming puntahan at maibahagi sa inyo. Yung mga sikat pa lamang napuntahan namin. Pero hindi lang kasi Kyoto at Tokyo ang Japan. Pagkakataong meron kami, pipilitan naming maipakita at maibahagi ang magagandang tanawin at karanasan na hindi napipicture ng mainstream media. Nagsisimula pa lamang kami. Alam naming marami pa kaming mga tanawin, karanasan at kwento ibabahagi sa inyong lahat dito sa Japan. Sa laki ng impluensya at impact ng kultura ng Japan sa atin, siguradong hindi kami mahubusan ng babahagi sa inyo. Mula sa anime, pagkain, kultura, at pati na rin kasaysayan. Unti-unti namin isi-share ang once in a lifetime opportunity na ito sa inyo. So ayun, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you!